Okay mga guys so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video, no? Itong bibigyan natin reaction video, ito yung mga balitang napapanahon sa ngayon, no? Mga maiinit na balita sa ating bansa, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Alam nyo naman na kung gaano kainit ang balitang ito, no? Na tayo ay winawalang hiya ng mga Chekwa. So alam niyo naman 'yon, 'di ba? So talagang ang bawat Pilipino talagang nanginginig na sa galit sa mga Chekwa na 'to, no? So talagang talagang nakakabugso ng damdamin 'tong ginagawa nila, no, para sa ating inang bayan. So, ito gagawa natin ng komentaryo to reaction, komentaryo. Pwede rin kayo mag-suggestion diyan sa baba, reaction at comments para malaman din ang inyong masaloobin. So, okay? Okay guys, no? So bago tayo mag-umpisa, please like and subscribe lang muna bago tayo mag-umpisa, okay? Ayun lang ang pakiusap ko, like and subscribe, okay? So itong bibigyan natin ng reaction, ito yung galing kay Solidong Kaalaman. So please paki-subscribe din sa kanya. So itong gagawa nating reaction video, ang pamagat ay Pinas, kailangan ang Amerika laban sa China. So nako So kailangan na ba talaga ng Amerika na laban sa mga Chino na mananakop sa atin, no? So ayun ang tanong So ayun ang tanong na mabigat na tanong na dapat sagutin ng ating gobyerno, di ba? So ito bibigyan natin reaction to So komentaryo. Okay, so umpisa na natin Ilang Pilipino, dismayado na naman dahil sa panibago at mas marahas na pambobomba ng water cannon ng China sa resupply boat ng ating AFP. Kung makikita kasi natin sa video, ay halos mawasak na ang ating barko sa lakas ng water cannon mula sa dalawang Coast Guard vessel ng China. Kaya naman hindi natin maiaalis sa ilang Pilipino ang pagnanais na gumanti na sa mga abusadong partidong komunista ng China. Kaya naman sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga pinakaposibleng mangyari kung gaganti na ang Pilipinas laban sa agresyon ng China. Ito So ito yung dalawang options lang na gagawin ng ating gobyerno, no? Ito panoorin natin to mga guys. Mayroong dalawang paraan upang gumanti ang Pilipinas laban sa China. Una ay ang paggamit ng water cannon gaya ng China, at ang ikalawa ay ang tanggapin na ang iniaalok ng Amerika na makisali sa resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal. At kung ang unang opsyon ang gagamitin ng Pilipinas, ay tiyak na tatapatan lamang ito ng mas maraming water cannon mula sa mas maraming barko ng China. Bukod pa riyan ang mas maliit na resupply boat ng AFP ay hindi akma upang lagyan ng malalakas na uri ng water cannon gaya ng China. Kaya't patuloy itong mawawalan ng depensa laban sa water cannon ng China. Samantala ang PCG naman, kahit lagyan ng water cannons ay hindi naman ito makakalapit sa BRP Sierra Madre dahil gawa ito sa metal at may kalakihan ito, kaya't mas malaking bahagi nito ang nakalubog sa tubig, kaya't hindi ito maaaring maglayag sa mababaw na bahagi ng Ayungin Shoal, kung kaya tanging mga bangka lamang ang maaaring makapagpadala ng supply sa BRP Sierra Madre. Kaya't masakit man tanggapin ay talo pa rin tayo sa labanang ito. Kaya't kung gagawin natin iyon, ay para na rin tayong nahulog sa patibong ng mga Chino. Oo nga naman, no? So ang unang options mapagbugahan tayo ng water cannon sa mga Chinese Coast Guard. Ayun ang unang options, no? So kung gagawin naman natin 'yon, talagang talo pa rin tayo. Talo pa rin ang Pilipinas kasi mas maraming barko nga naman yung mga China, no? Ang mga Cheko, mas maraming barko nila, no? At mas malalaki pa, no?
So samantalang yung mga barko lang natin ng Pilipinas, mga Philippine Coast Guard, maliliit pa, tapos wala pang water cannon, kung ano man dyan, talagang dehado. Dehado talaga tayo, no? No, dahil kung mangyayari ang labanan ng water cannon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China, ay hindi na malabong mauwi din ito sa direktang banggaan ng mga barko, kung saan ang may mas maraming barko ang matitira ang mananatili sa mga bahurang naririto upang tuluyang makontrol dahil wala na silang kalaban pang barko. Kaya't ang mas pinakaposibleng paraan upang makaganti ang Pilipinas laban sa agresyon ng China ay ang option number 2, kung saan ay sasama ang mga Amerikano sa resupply mission na ito, at kung ang Coast Guard vessel ang gagamitin ng Amerika sa pag-escort sa resupply mission ng AFP, ay tiyak makakaharap na rin ito ang mga bastos na Chino na nagsisiga-sigaan sa ating teritoryo. At sa unang paghaharap na ito ng Chinese Coast Guard at US Coast Guard sa resupply mission na ito, ay pinakaposibleng mag-radio challenge lamang ang China sa Amerika. Oo nga naman. Yung pangalawang options nga, no, so medyo maganda, no. So sasama ang sa resupply mission ng mga Amerikano, ang mga US Coast Guard. Oo nga naman, medyo maganda yan yung ganyan mga mga paraan. Nasasama ang US Coast Guard sa sa resupply mission ng Pilipinas. So syempre yung itong mga Chekoa na to, syempre medyo mababahag sila, no, kasi Amerikano yan eh. Hindi nila kayang banggain yan, di ba? So syempre itong once na nag-water cannon sila sa sa mga US Coast Guard, ibang usapan na 'yon. Baka na sila noon, iba na ang kapalit noon pag US Coast Guard na ang kanilang binomba ng water cannon, di ba? So magandang options nga 'yon, no? So okay, no? Diretso pa natin. Sabay ang labas ng kanilang kamera upang ipakita sa mundo na inaapi sila ng mga Amerikano. Gayunpaman, dahil nga sa sunod-sunod na paglabag ng China sa international law, ay tiyak mas marami pa rin ang papabor sa Pilipinas at mga Amerikano, kaya't hindi mapapaikot ng China ang mundo sa nais nilang naratibo na mangyari sa labanang ito, dahil ang joint patrol sa pagitan ng mga bansa sa mundo ay naaayon sa ilalim ng batas ng international law at ang regular na pagsisiwalat ng Pilipinas sa agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kaya nga, no? So talagang napaka-agresibo nito mga Chekoa na to, no? Hindi natin malaman kung ano nasa utak nito, no? Kaya nakakabuisit talaga itong mga Chekoa na to. Simula ng manungkulan si PBBM ay isang matibay na ebidensya na mapanghahawakan ngayon ng US at Pilipinas laban sa China, dahil sa kabila ng matagal na pagtitiis ng Pilipinas sa kahibangan ng China, ay patuloy pa rin silang nagsisiga-sigaan, hindi lamang sa ating katubigan, kundi pati na rin sa halos lahat ng kapitbahay nito sa Asia. Kaya't kung mag-e-escalate man ang gulong ito, ay tiyak napakaraming bansa ang makakalaban ng mga Chino. Kaya't hanggat maaari ay ayaw ng China na makialam ang US sa labanang ito, nang sa ganun ay tayo mismo ang makipaglaban sa kanila sa katubigang ito. Nang sa ganun, kapag wala na tayong barko, ay hindi na natin muli pang mapapasok ang bahaging ito ng ating teritoryo. Kaya't kung talagang nais nating makaganti sa China, ay kakailanganin na natin ang presensya ng Amerika. At oo nga naman, no. Kung talagang desidido ating gobyerno, no, siyempre kailangan na natin talaga ng presensya ng Amerikano, no. Hindi naman siguro maipaggera ang mga Chekoa diyan, no. Sa takot lang nila, kasi alam ng mga Chekoa na mali sila, no. Mali ang ginagawa kahit ng buong mundo. Alam ng mga buong mundo na mali ang ginagawa na pananakop ng mga Chekoa. Kaya hindi basta-basta maipaggera o hindi hindi gagawa ng hindi maganda yan. Pag ang US nandiyan na, US pag sumama na sa resupply mission, no. So kailangan talaga natin sa reaction ko lang, sa komentaryo lang, at talagang kailangan talaga natin ng US, kasi aminin o hindi natin, hindi talaga natin kaya na makipagsabayan sa mga Chekoa na yan, no.
So malakas ang pwersa nila eh. So tayo isang parang kutong lupa lang sa kanila, no. Kaya gustong-gusto nila mga Chekwa na wala yung mga Amerikano para tayo ang Pilipinas at ang China lang ang maggigera. So siyempre lamang ang mga Chekwa, di ba? Kaya ayaw nila nang pumasok sa ating vicinity ang mga Amerikano. Ganun 'yon. At ang magiging pinakamasakit na ganti natin sa China ay makipagkasundo tayo sa Amerika na gumawa ng mga military bases sa ating mga isla. Sa paraang ito, bagamat pinahihintulutan natin ng US na makinabang sa ating mga teritoryo sa mga islang ito, ay magagawa naman nating mapangalagaan ito mula sa mapang-abusong mga Chino. Sa paraang ito ay mas magiging malapit pa tayo sa mga Amerikano na tiyak ay magdudulot din ng mas mataas na seguridad para sa bansa laban sa mga mapang-abusong komunistang partido. Kung iisipin kasi natin ang nais mangyari ng China, ay sundin natin ang mga terms and conditions nila. Never. Dahil nais nilang ipabatid sa atin na wala tayong mapapala sa Amerika. Sa madaling salita, noon pa man ay nais na ng China na ilayo tayo sa impluensya ng Amerika. Never. Subalit kasabay naman ito ay ang pagiging balasubas nila sa ating mga isla. Kaya imbis na magtagumpay sila ay tila mas lalo lamang tayo ngayong dedepende sa Amerika. Isang masakit na katotohanan para sa isang bansa gaya ng Pilipinas na nangangailangang dumepende pa sa ibang bansa para lamang ipagtanggol ang ating mga isla. Gayunpaman kung uunahin natin ang kahihiyan, ay dapat nating tanggapin ang katotohanan na hindi natin kayang makipagsabayan. Kaya't kung nais talaga nating gumanti ay kakailanganin natin na mas dumepende pa sa Amerika. At tama nga naman, no. Para sa akin, no, isang tabi na lang natin yung nakakahiya, yung nakakahiya na dumidepende tayo sa Amerikano. Di bali na totoo naman talaga, no. Totoo naman talaga na hindi naman natin kaya makipagsabayan sa mga Chekwa, no. So, siyempre, kailangan natin ng tulong, o sa palagay ko, kailangan ng tulong ng Amerikano, no. Hindi naman maipaggera, no. Kumbaga, kailangan lang ng presensya ng mga Amerikano sa ating teritoryo, no. Hindi naman maipaggera, parang ganon, di ba? At makipagkasundo sa kanila na lagyan ng military bases ang ating mga isla. Tama. Pero syempre, may kapalit ang lahat ng ito na kadalasan ay hindi na inilalahad pa sa publiko. Di bale may kapalit basta't nasa safety tayo, no? Safety pagdating sa mga agresibong galaw ng mga Chekwa. Safety, di ba? Di bale nandiyan yung mga may kapalit ang Amerikano kasi yung kapalit naman yun para din naman sa atin, no? Sa ating ikaunlad ng Pilipinas. So parang ganun ang aking komentaryo. Subalit ang pinakaposibleng kapalit na pagtulong na ito ng Amerika ay ang paggamit rin mismo sa ating mga isla, gaya ng pag-e-explore ng langis sa bahaging ito ng ating teritoryo. Gayunpaman ay hindi naman natin masasabing makakasama ito. Okay lang dahil yan. Wala naman talaga tayong kakayahan sa panahong ito Tama. na galawin ang sarili nating teritoryo dahil sa banta ng mga Chino. Kaya tanging Amerikano lamang ang magsisilbing pinakamabilis na solusyon ng Pilipinas laban sa mga Chino. Kaya't makabubuti kung ipahahayag ng ating gobyerno na pinag-iisipan na nitong makipagkasundo sa mga Amerikano na tayuan ng military bases ang lahat ng ating teritoryo at papayagan nito ang mga Amerikano na mag-explore ng langis sa ating mga isla dahil sa mas agresibong panggigipit ng China. Dahil kung ganito ang maririnig ng China, ay tiyak na mapapaisip sila kung papaano pa nila tayo ilalayo sa Amerika at kung papaano pa nila maaagaw ang ating mga isla. Kung narito na ang mga base militar ng Pilipinas at Amerika, maaaring hindi maganda ang salitang umasa sa iba, subalit magsisilbi naman na isang kahibangan ang sumabak sa isang labanan. Nakitang-kita naman ang kalalabasan ng laban, kaya't hindi kaduwagan ang paghingi ng tulong sa iba. Kung ang yun nga naman, no. Hindi masama ay makipag-alyansa o tumawag ng help ba sa ibang bansa. Kung tutuusin naman talaga, hindi naman natin talaga kaya, no, may pagsabayan sa mga Chekwa. So talaga kailangan talaga natin ng presensya ng mga Amerikano, magtayo ng mga base militar sa mga isla na sakop ng ating exclusive economic zone, no.
So sigurado yun, wala nang palag yung mga ano na yan, no? Yung mga Chekwa na yan, no? Sure yun. Pag once na nandyan na yung gumawa ng mga base militar sa bawat isla na nasasakop ng EEZ ng Pilipinas, no? Sigurado na yan, wala nang palag ang mga Chekwa. Ang pakay naman nito ay matapatan lamang ang kahambugan ng iba. Tandaan natin na talamak ang paggamit ng sindikato sa bansang ito sa paggamit ng sangkatutak na cellphone, lalo na kapag may kinalaman sa pogo na kadalasan ay nasasangkot ang mga Chino, kaya't hindi malabo na nagagamit din nila ito upang palakasin ang boses ng pro-China sa bansang ito, na naguudyok na gumanti na tayo ng water cannon sa mga Chino nang sa ganon tayo ay makumpurmiso sa labanang ito na maaaring umubos sa ating mga barko, at ang naratibong ikinakalat ng mga pro-China na kailangan nating layuan ng Amerika, gayong sila na lamang ang ating susi laban sa China. Kaya't kung magiging mapanuri lamang tayo sa kung ano ang pakay ng mga illegal alien na Chinese sa bansang ito, ay madali nating mapagtatanto na posibleng nagiging daan sila upang matupad ang nais ng China. Napatulan na natin sila at sisihin natin ang Amerika sa tuluyang pagkawala ng ating mga isla. Kaya't hindi makabubuti para sa bansa naudyukan ng ating gobyerno na tapatan ng water cannon ng mga Chino. Sa halip ay mas makabubuti kung hihingi na tayo ng tulong sa mga Amerikano upang matuldukan na ang panggigipit ng mga Chino. Oo nga naman, ito napapansin nyo yung mga pogo. Pogo ang gumagawa ng mga kalokohan dito sa ating Pilipinas, no? Sa ating bansa, no? Na pinapakalat nila na gumanti na ang Pilipinas ng pangbobomba rin ng water cannon. So sa ganyang bagay talagang pag gumanti, siyempre pag gumanti yung Pilipinas sa water cannon din, magbobombahan na sila ng water cannon ng China. Siyempre natural may mga magkakalubugan diyan, no? Hanggang sa maubos na yung barko ng Pilipinas. So ganun mangyayari no. Ganun na siguro plano ng mga Chekwa na yan, no. So gusto ng mga Chekwa na makipaglaban ang Pilipinas sa China na makipagbombahan. Nang sa ganun maubos yung barko ng ating gobyerno, ng Pilipinas. Siyempre magkakalubugan yan, siyempre magbubungguan yan, So ganun ang siguro plano ng mga Chekwa. So ganun siguro pinapakalat ng mga tiwaling mga pogo, mga ganyan, di ba? So talagang nakakatakot, no? Dapat talaga mapag-isip ang mga taong bayan, ang ating gobyerno, no? Isiping mabuti anong kailangan talaga na gawin. So ayun nga, second option nga talaga ay yung kailangan natin ng tulong ng mga Amerikano na, no? Presensya ng Amerikano nang sa ganon siyempre mababahagang buntot ng mga Chekwa na pag nandiyan na yung mga Amerikano nag-i-escort sa mga resupply at magtatayo pa ng mga base militar sa bawat isla ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone. So sigurado 'yun. Hindi na yung mga Chekwa na 'yan. Hindi na manghihimasok sa atin. So magandang no? Yung paraan, yung tumawag ng tulong sa Amerikano, no? Kaya pwede rin kayo mag-comment diyan, mga guys, kung ano ang mga nasa sa loobin niyo, no? Sige, diretso pa natin. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo, mga guys, to. So itong itong talakayan natin ngayon, talagang kailangan talaga natin ng presensya ng mga US, mga Amerikano rito sa pag-resupply mission. Okay, di ba? Ganon. Kailangan talaga ng presensya ng Amerikano at magtayo ng mga base militar. Ganon, gayon ang pinaka-reaction, Ayun lang talaga sa palagay natin, no?
kailangan talaga na natin ng Amerikano. So reaction lang to ha, di tayo nag-ano, kumbaga nilalabas lang natin mga saloobin, mga ganon, di ba? So kayo rin, pwede rin kayo mag-reaction dyan sa baba para man sa ganon makita rin ng mga, para mailabas nyo rin ang inyong saloobin, no? Okay? So hanggang dito lang tayo mga guys, no? So bago tayo magtapos, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel para makagawa pa tayo ng mga video, mga reaction video na katulad nito. Okay?